beloved, Boss Mike Cervera. VP Sara Duterte na harap. Nako, ready daw. Tingnan nyo mga kababayan, VP Sara, handa na sa impeachment trial. Sabi niya, ready. Takot ka nga eh. Oo, takot na takot. Ready na raw si VP Sara Duterte na harapin ang posible niyang impeachment trial. Ayon sa abogado ng Vice, hindi sa lahat ng araw ng paglilitis ay present si VP Sara. Bagamat anticipated na raw ng kanilang kampo ang lahat ng posibilidad sa pag-usad ng impeachment trial, umaasa pa rin daw silang kakatigan ng mga kongresista ang kanilang pagtutol sa impeachment proceedings. Pero ang posisyong yan, kinikwestiyon ng ilang mambabatas, lalo't may nakabinbin pa silang petisyon sa Korte Suprema. Because they went into the Supreme Court questioning our proceedings, making the Senate a respondent. Parang nakakatawa ho yun. Na paglapag ho ng Senate impeachment trial, magpapakita ho sila doon habang hindi ho nila binibitawan yung pong kanilang Supreme Court petition laban sa proceedings itself. Kita nyo mga kababayan ko? Ha? Nakita nyo? Mga kababayan, si Sara eh. Nandoon pa rin sa Korte Suprema, may hinihingi pa. Sumasaklolo pa sa Korte Suprema, parang batang nagsusumbong sa nanay niya. Sabi nga ni Marites Musni, hindi darating yung baliw na yan. Yun na yun. Yan, napipigil ko yung sarili ko na magmura. Grabe, no? Wala na yan, si Sara Duterte nyo. Wala! Puro lang pambablap yan. Hindi na ho yan dadalo. Ako, ewan ko ba? Ito ba? Ang mga ebidensya. Yan ang paanong darating ito mga kababayan ko? Kita nyo naman yung sinabi ni Ateng. Solid yung ebidensya. At saka sabi na ho ng bolang kristal, si Sara Duterte mai impeach talaga. Sabi na sa bolang kristal ko eh. Ito mga kababayan ko, kasi ganito ang mangyayari, Kung hindi i-impeach ni Panochi, kung hindi i-impeach ni Escudero, kung hindi i-impeach ng mga bading ng mga senador dyan, putik na yan mga kababayan ko, magagalit ang tao sa kanila. Taong bayan ang makakalaban nila. Maliwanag maliwanag pa sa bumbunan ni Marcoleta ang katotohanan at mga ebidensya na nagsasabi na itong si Sara Duterte ay isang magnanakaw, isahong tumatanggap ng kwarta sa illegal na droga, tumatanggap ng pera sa illegal na sugal. Kita nyo mga kababayan ko? At maraming tagong yaman. At naipakita po yan sa Kongreso, kaya nga ho, nagkaroon ng butuhan na 53-0. Tapos aabsueltohin ng mga senador na magiging mga hurado? Putik na yan, pagkaganyan, mangunguna tayo, lulusubin natin sila. Diba no? Nako, ewan ko na Maria Inoue. Ayun. solid ang mga ebidensya. Yan ang pinangahawakan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ledon para tuluyang ma-impeach si VP Sara sa Kamara. Kita nyo mga kababayan ko, para tuluyang ma-impeach sa Kamara si Sara Duterteng baliw na mukhang boksingerong bakla. Kita nyo mga kababayan ko, si Sara Duterte, solid daw ang ebidensya. Siyempre sasabihin na naman ng mga taitaing mga vlogger ng DDS, ano naman sasabihin nyo? Kung ano-ano na naman. Di ba? Babanatan nyo na naman si Mike Cervera. Mga hunghang. Ipaliwanag nyo, sabihin ninyo, di ba? Sabihin ninyo,
sa korte o sa Senado, ito yung ebidensya namin na dapat hindi ma-impeach yung aming pinuno. Hindi dapat na-impeach ang pinuno naming si Sara Duterte dahil walang kasalanan. At totoo po talagang mahirap lang yan. Nagre-renta nga lang ng hotel o apartment yan kapag nasa Maynila yan. Di ba mga kababayan? Ganun dapat. Niloloko na nga kayo, pinagtataksilan na kayo, tuwang-tuwa pa kayo mga kulang kayo sa gatas ng ina nyo. Di ba mga kababayan ko? Ganun yun eh. Ay harap-harapan na ho eh. Harap-harapan na ho. Na ano? Niloloko sila. Harap-harapan na ho pinagtataksilan. Harap-harapan na ho, mga kababayan, ang ginagawa nila. Ha? Oh, ginagawa ni Sara Duterte sa kanila. Na panlilin lang. Oh, nakukuha ho sila sa paawa. Diba? Oh, ganun ho yung mga tanga. Nasubukan nyo na bang magmahal ng bulag kayo? Oh, ganun. Yung bang lahat ginagawa nyong excuse para lang i-justify nyo na mahal kayo nung tao na alam nyo naman na niloloko kayo. Diba? Putik na lang. Ano pa bang kailangan? Kahit na makita nyong nagbebengbangan hindi pa rin kayo magagalit Bakit? Siyempre, papalusot lang nun, nagpapahilot. Di ba? Papalusot yun. Oo. Nagbebengbangan na, nakikita mo na Ipapalusot lang, sasabihin sa inyo na nagpapahilot lang ako pero nagpapaiyot. Paniniwalaan nyo pa rin Wag nga ako! Di ba? Ganon sila, mga kababayan ko. Sino ba nagsabi, mga kababayan, Amanda Tory, na kung gusto nyo ng karelasyon na bobo tanga kahit anong gawin nyo, kahit bumetyot kayo ng bumetyot ng iba, okay lang sa kanya, DDS ang piliin nyo. Ipayo din siya sa Vice Presidente. Kumpiyansa si House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na makakalap nila ang kinakailangang boto para mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Niyari ka na, Sara Duterte. Alam nila yan. Oo. Alam ho nila na mapapatalsik yan, Dali Babes. Oo, Ligaspi. Alam nila. Marian Tomas. Alam! Oo, Lian. Oo, alam nila. Di ba, Charlie Whiskey? Alam nila. Oh, Delia Rosario. Mary Jo. Alam nila yan na mapatatalsik at may impeach. Kaya lang, tingin ko dyan, talagang pasasagad. Oo. Magpapabiktim ito, mga kababayan ko. May laguhit. Magpapagibiktim. Ang sasabihin niya, yan na nga, pinila ako, pinagkakaisano ako. Inimpeach po ko sa Kongreso at itong mga senador na mga ito, na mga dating kakampi ko. Pero bakit binoto nila na ako ay guilty? Magugulat po kayo, mga kababayan. Baka ultimo ho si Bongo sentensya ng guilty ito Di ba? Wala na Pakita nyo ganyan yung itsura, sinungaling na magnanakaw na hindi nga natin alam Alam nyo, sa totoo lang na hihiwagahan na ako, nahihiwagahan na ho ako sa kanyang kasarian. Di naman siguro pang universal ang pek-pek niyan. Di ba? Kasi mga kababayan ko, kita nyo, kung hindi may karelasyon daw, di umanong basketball player, may karelasyon daw na babaeng Haponesa, may pinakasalan na babaeng babaeng Marines. O kita nyo? Meron pa ngayon, meron pa akong napapanood daw na meron daw bodyguard na
special sa puso niya. Putik na yan, ano ba talaga? Sara, nagtatanong lang kami, ha? Ewan ko. Ano ba yung pek-pek mo? Putik na, pang-universal ba yan? Lahat pwede, lahat welcome. Walang tinatanggihan. Ay na, mga kababayan, ibang klase, kakaiba. Kakaiba. Sa totoo lang, kakaiba yan, kakaiba. Sige, tuloy. Ayon sa kongresista, sapat ang laman ng impeachment complaints para makuha ang 106 na boto ng mga kongresista Nako. para maiakyat ang reklamo sa Senado. Tiwala ang mambabatas sa ebidensya, kabilang ang ulat ng Commission on Audit sa umano'y paggamit ng bise ng confidential funds. Ang 6.77 billion pesos na kahina-hinalang transaksyon na kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council. At ang umano'y kill chart video ni VP Sara laban kay PBBM at First Lady Liza Marcos. Sa press conference, Alam nyo, galit na galit yung mga dides. Bakit daw minumura ko si Sara? Bakit daw ganon? Putik naman kayo, mga dides. Mga bobo talaga kayo eh. Bakit? Si Digong, si Pulong, si Baste, at saka si Kitty, tsaka si Sara lang ang may karapatang magmura? Ano yan? Ha? Kapag ka nagmura, dapat isa lang. Pag nagmura ka, wala na yun. Oo, kahit ilan pa yan, basta nagmumura ka. Kaya wag niyong aalisin yung karapatan din naming magmura. Dahil ang buong pamilya ni Duterte, palamura. Wala nga niyang mga Diyos, hindi nga nagdadasal yan sila Duterte, di ba? Tapos pipigilan niyo kami kung magmumura kami. Sabi ko nga sa inyo, wala kami kung wala yung mga hayop na yan. Tahimik sana ang mga buhay ng mga BBM vloggers, mga nagtatanggol kay Pangulong Bongbong. Tahimik sana yung buhay namin kung wala kayong mga bastos, mga walang modo, na katulad ng idol ninyo, na palamura, bastos, mga walang ya, sa Pangulong Bongbong Marcos. Kayo ang dahilan kaya nandito kami. Kaya wag nyo sisihin, wag kayong magpapiling victim kung kayo ay nasusupil. Dahil hindi namin kayo titigilan hanggat hindi namin na ipapanalo ang laban at mailagpas ito hong panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. To, kininayo. Mga kababayan naman, tahimik tayo. Ang bait-bait natin nung araw. Nagmumura ba tayo nung araw? Hindi. Ang bait-bait natin. Kulang na lang nga, gawin nyo na akong pastor eh. Bakit? Yung mga salita ng Diyos lagi yung binabanggit ko eh. Pero hindi na kasi pwede. Masyado nang malala yung ginagawa nilang pambabastos kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Manong Bongbong natin. Hindi pa ba tayo lalaban? Pinaglaban ko yan eh. Bakit? Ang sabi ko, hindi kayo pakikinggan ng taong mga bobot, mga mangmang, na mga ginugusto ang mga Duterte. Kailangan, kung ano yung lingwahe, kung ano yung pamamaraan, dialiko o ano pa mang katawagan, kung paano yung the way ng pagsasalita nila, dapat gawin din nating ibalik sa kanila. Para mapakinggan tayo, maunawaan tayo ng mga taga-suporta nilang mga tatanga-tanga. Tama, mali. Yun mga kababayan ko ngayong Sabado, sinabi ni Ridon na sa Lunes na magsisimula ang meeting ng komite para maaprubahan ang committee report bago dalhin sa plenaryo at pagbotohan ang impeachment ni VP Sara. Kaabang-abang na naman ho ito sa plenaryo ng Kongreso. Sino kaya ang mga boboto pabor sa impeachment ni Sara Duterte? At yan na nga po ang kinakakaba-kaba ni Cathy Buni. Sabi ni Cathy Buni, ginamit ang mga iglesia ni Cristo. Mga sir, mga kapatid, mga kaibigan sa iglesia. Nandiyan ba si Leonora Brown? Biruin mo, pinangungunahan pa ni Cathy Binag yung
sasabihin ng iglesia? Saan ka naman nakakita nun? Diba? Pangunahan mo yung dapat na ang iglesia ang manguna sa mga ganyang mga balita. Sabi ko nga baka marami na namang magalit sa iglesia ni Kristo. O, di ba? Alam naman natin, kilala natin sila, na sila nagkakaisa. Abay, saludo tayo dyan. Pero etong ginagawa, nitong nagngangalang Katibinag, mukhang pinapahamak kayo. Sinusubo kayo sa galit ng tao. Imbis na walang kaaway, walang nagagalit sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo dahil sa mga dito, sa mukha nitong si Katibinag na buong filter ng mga apps sa social media, pinakyaw niya na yata para gamitin niya sa puro kulubot na mukha. Putik na yan, Katibinag, ano ba? Inuunahan mo ang iglesia Expectation po natin dyan, within the next 2 weeks, we will have transmitted to the Senate that we have impeached the Vice President. Nakaw! Mga kababayan, matindi ito. Matindi ho ito. Matindi! Naku, malamang marami na namang iiyak kapag ka na-impeach si Sara Duterte nyo. Ano kayang gagawin nyo kapag ka hindi na siya pwedeng tumakbo? Bongbong Marcos lang ang sakalam. Bongbong Marcos lang ang sakalam. Putik na yan, sayang yung mga binayad sa inyo, ano? Biruin mo, mga kababayan. Ay! Putan! Oo, nandito yung kaibigan natin. Kap, saludo ako sa'yo. Saludo ako sa panunungkulan mo dyan sa iyong barangay, Kap. Di ko nababanggitin Kap, Tochi Kicks. Sir, oo. Kapitan, oo. Nako, pangarap kong maging ikaw ay congressman. Minsan imbitahan mo naman kami sa iyong opisina. Oo. Isasama ko sa iyo ang lahat ng mga mandirigmang katipunero sa social media ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay ba yun? Okay ba yun, Kapitan? PM mo kasi ako. Pwede mo PM mo kaya, tawagan mo ako o i-text mo ako. Ang GCash number ko, 0956-330-5511. Uy, nako! Boss, bata mo ko pero hindi ko kayang tanggapin yan. Hindi ko kayang tanggapin yan, Tochix. Boss, amo. Alam nyo yun, mabait yan, si Tochix. Mabait na tao yan, Hindi ko kaya dahil busy ako boss. Gawa na lang tayo ng negosyo na po pwedeng makinabang ang maraming mga kababayan natin. Baka lumaban pa ako sumama. Ganon, Sige na, yun, 0956-330-5511. GCash yan at saka number ko. GCash at number ko yan. Ay! So ngayon, mga kababayan ko, namomroblema na ho ang kampo ni Sara Duterte. Bakit? Kasi mga kababayan, ayun na nga ho, mukhang hindi nila kaya na hindi nila kaya na ipagtanggol si Sara. Yan, ito na, Ayan, ulitin ko, Hindi ako nagpaparinig, Hindi ako nagpaparinig. Ito, yung personal number ko, at yan rin po, yung aking GCash number. Bahala na kayo, nawala si Tochi. Nawala. Ayan na natin. Sige, ito na. Iginiit naman ni Ridon na hindi dapat sabay na question ng kampo ng Vice Presidente sa Korte Suprema ang impeachment process. Correct. Habang sinasabing handa silang humarap sa Senate trial. Kita nyo, mga kababayan,
nakasalang yung kanilang Tiger 99. Shout out. Nakasalang yung kanilang petisyon. Yung kanilang nirereklamo na walang kineme-keme etong ginagawang impeachment hearing dyan sa Kongreso. Nakasalang eh. Pero mga kababayan, habang nakasalang yon, mga kababayan ko'y panayang sabi na ready daw silang humarap. Mga kababayan ko, matagal na nating naririnig na ready daw. Ready na nga daw sa bloodbath. Pagtitiwalaan nyo pa ba yung Sara Duterte yung magnanakaw? Niloko na nga tayo nung una niyan. Sabi niya ready na ako sa bloodbath eka. Putik na nagtago sa saya ng nanay niya. Bloodbath pala ng regla. Yung sinasabi niyang bloodbath. Putik ka, Sara. Oo. Di ba? Sige, tuloy. Aniya, mas makabubuting bawiin muna ang kanilang petisyon para maiwasan ang aniyay contradictory na posisyon. Kita nyo, bawiin mo na, Sara! Bawiin mo na, Sara, yung petisyon nyo sa Korte Suprema. Diyos ko, ready. May petisyon ka nga eh. Sabi ni Lynn, sana makita ko kayo sa Monaco. Nako. Pangarap kong mag-drive ng sports car doon eh. Pwede ko bandalin yung Kia Pride doon? Grabe no mga kababayan to, itong hayop na to. Contradictory na posisyon. Inaasahan naman ng mambabatas na makikita sa plenary proceedings si Davao City 1st District Representative Pulong Duterte at ipagtatanggol ang kanyang kapatid na si VP Sara. Isa pa yan! Hindi makaharap-harap ito si Iyotman. Putik na yan, mahilig ito sa pokpok eh. Malamang ito, pag nasa Netherlands, mga kababayan, kumukuha ng mga naka-aquarium yan. Uy, issue. Alam nyo yan. Diba? Yung mga taga-Netherlands, press 1. Diba? Siya, Red Light District. Nako, mga kababayan ko, ang daming mga gusto nyo ikwento ko kung paano yung sistema? Ang daming mga dyan, mga kababayan ko, yung mga ganyan. Oo, yung mga naka-aquarium na ganun, ay! Diba? Alam nyo yan. Malamang baka nag-i-enjoy si Pulong doon sa kakaiyot doon. Alam nyo naman to, di ba? Mahilig sa pokpok. Di ba? Mahilig sa pokpok. Wala tayong magagawa. Mahilig sa pokpok eh. Lang niya. Grabe, no, mga kababayan ko. Oy, pumunta ka daw doon. Sabi ni Divina Yamadjo, sa Amsterdam. Nakakawala na naman siya. Baka Sabi ni Risa Morales, ewan ko. Ikaw talaga, Boss Mike, alam na alam mo. Siyempre! Sa edad ko naman na ito, senior citizen na ako. Alam ka naman na hindi ko pa maranasan yung mga yang ganyan. Oo. Nako. Alam mo ako, ang buhay ko, hindi ko kailangan itago, hindi ko kailangan na magmalinis. Bakit? Hindi naman ako politiko. Ako ay isang vlogger ngayon. Diba? Mahilig siya, piniritong bilat. Grabe ka naman, Hoy, Jose. Lami kaayo ba, di ba? Lami kaayo. Ay, nako. Ay, nako. Ay! Hoy, Pulong, dumalo ka nga, pagtanggol mo yung kapatid mong hayop ka. Our beloved Boss Mike Cervera.